Buraot ng strawberry. Right? At tinatawag na tayo ng karagatan. Yeah, dito ka muna. Howdy mga human being! Getting ready kasi on the way kaming La Union to Baguio! Samahan niyo ako, let's go! Wala lang naman, so ilang days muna kami sa La Union, mga 2 to 3 days, tsaka kami dediretso sa Baguio. Doon yung last batch. Then yung last namin pupuntahan is sa Baguio. So siguro mga 2 days din doon bago kami umuwi. Hindi ko alam kung bakit pati yun na-explain ko pa sa inyo. Wala lang naman, sasamahan nyo lang ako sa La Union trip namin tsaka sa Baguio trip namin. Let's go! Ayan siya mga human being, kulang pa talaga yan, kalahati pa lang yan. Alam nyo ba, pinaka-favorite ko talaga kapag may mga trip is yung mag-pack or yung mag-impake. Kasi andito na yung, ano yung susuotin ko sa day 1, day 2, day 3, yung parang aligaga ka na, kailangan ko ba magdala ng wipes, ng sunscreen, ng nail cutter, ng ganon. Ayan mga human being, ito na yung van na sasakyan namin, nilalagyan na namin yung mga gamit namin at ito ako, bakit kailangan mo mag-makeup sa kalagitnaan ng pagbiyahe nyo ng ilang oras? Nagre-ready kami dito ng sandwich, pandagdag baon, tsaka pandagdag kain sa biyahe kasi sobrang haba talaga ng biyahe, day. Hindi ako na-aware na by partner pala tong trip na to, grabe ang sakit nyo sa mata, sobra naman kayo. Ayan mga bandang 8:30 on the way na kami. After 2 hours, ayan, nag-stop over muna kami somewhere para umihi at bumili ng kahit anong snacks. Bilihan to ng mga snacks or ng mga parang pasalubong, di ba? Tapos naghahanap ka dito ng napkin? Pwede din. Ayun, may napkin talaga. Mahirap. Ay, meron. Ayun mga human beings, so nag-stop over muna kami dito. Siguro mga 10 to 15 minutes lang na stop over. Tapos, yung next stop over natin is vegan na, no? Bibili ako ng chocolate. Yung parang patago ko siyang kakainin kasi ayokong mamigay. Excited ako kasi first time ko sa vegan. Di ba yun yung parang mga vintage? Calle Crisologo. So, maganda mag-picture-picture daw, parang vintage daw. So, excited na ako mag-stop over sa vegan. See you soon mga human being. Siyempre mga human being, hindi mo awala yung TikTok. May pa-transition sila, day. Traveler ang atake. At ayun, biyahe na ulit. 12:30 AM nakakita kami ng bilihan ng isda. So dito kami bumili ng danggit, ng dilis, pandagdag ulam namin sa ilang araw na pagstay namin sa Ilocos. Tapos may pinatikim sa amin, hindi ko alam kung ano yung tawag, nakalimutan ko. Pero para lang siyang suman, ganon. Another ilang oras na naman kaya nakarating na kami dito sa Ilocos Sur. Nag-picture-picture muna kami dyan. 3:30 AM, andito na kami sa vegan. Grabe, napakaganda. Kami lang yung tao, kaya sulit na sulit. Shucks, mga human being. Nakikita nyo ba yung nasa likod ko? Pati yung nasa unahan ko. Time check mga human being, it's 3:30 AM and nag-stop over muna kami dito sa vegan. Vegan lang naman yung stop over namin. Pang sinauna talaga. Para siyang mga sinaunang tao. Kaya nga yung outfit ko ganito eh. Para vintage, sinaunang tao, mga ginoo, mga binibini. Patingin ng iyong bura. Ay, di talaga ako makapaniwala na nandito ako sa vegan ngayon. Kasi nakikita ko lang to sa mga pictures, sa mga nagta-travel. Hindi ko naman nakalaing makapunta ako dito. Salamat sa inyo. Iba't ibang kalye. Kalye Crisologo. Iba-ibang kalye, parang ganon. Kalye ni Kakampen. So, mga 30 minutes lang kami dito mag-stop over. Picture-picture lang. Tapos bibili ng mga snacks or kakain ulit. Tapos bibili ng ilang sa mga souvenirs, ganun. Tapos pupunta na talaga kami sa pupuntahan namin, which is Pagudpod. Doon talaga kami mag-stay ng 2 to 3 days, ganun. Tapos last stop namin is Baguio. Nagulat ako kasi madaling araw na mayroon pa ring bukas sa souvenir shop. Baka 24 hours to. Then ito kami walang ginawa kundi mambulabog. Grabe, ginawang prop sa picture yung mga tinda dito. Papatalo ba naman ako sa mga emote-emote na ganyan? Bago nga kami dumiretso ng biyahe papuntang Pagudpod, kumain muna kami. Dito namin kinain yung mga dala naming baon. Then larga na ulit. Ito talaga tuloy-tuloy na biyahe na to. Grabe, inabot na talaga ng umaga from Cavite to Ilocos. Napakahaba talaga ng biyahe. Parang 13 to 14 hours, ganun. Pero kung ganitong view naman yung makikita mo sa daan, sulit na tanggal pagod na talaga. Ayun, tumigil muna kami dito para mag-picture-picture kasi sobrang ganda. Pero sobrang lamig, mamamatay na lang.
Tuloy-tuloy ang biyahe mga human being and na-amaze ako kasi first time ko lang talaga makakita ng windmill and nakakatakot kasi baka mabagsakan. And nagulat ako kasi ito, nadaanan namin yung nag-viral sa TikTok na may nagpapakita doon na white lady. At ayan na mga human being, naka-check-in na kami dito sa aming transient house. Nakakalungkot kasi ang sama ng panahon, lagi daw talaga masama yung weather dito kasi daanan siya ng bagyo ganyan. Pero wala kami magagawa, lang ang magdesisyon kami. Syempre may pa-quick tour, kayo pa ba? Ayan mga human being, so okay naman yung transient house na to. Dalawa yung room, may double deck, tapos may heater, may aircon. So carry na, kasya naman kaming lahat. Ayun, howdy mga human beings. So, ayun, as you can see, naka-check-in na kami. Hindi ko alam kung transient house ba to, pero ayan, dito na kami sa Pagod Pod. Sobrang tagal nung biyahe talaga mga human beings. So, naglulutuan muna dito, kakain muna kami after kumain, tsaka kami magpapahinga ng mga 2 hours, tapos tsaka na kami lalabas ng longga. Doon na kami hahanap ng mga iba't ibang activity dito or mga tourist spot dito na pwede namin puntahan. Kung kaya, kasi medyo maulan, basta itatry namin lahat ng pwede namin itry dito sa Pagod Pod, gaya ng bembangan, gano'n. Fresh na, nakaligo na, natanggal na yung pagkapagod ko sa biyahe, kaya naman ready na ako makipagbembangan dito sa Pagod Pod. Ay, 13 to 14 hours na biyahe from Cavite to Pagod Pod. Grabe naman, patayin na lang kaya. Parang kaduluduluhan na ng Pilipinas. Ayan mga human beings, so nagkakainan muna bago magpahinga sila kasi sila pagod na, ako may energy pa. So ako pupunta ako sa dagat na magpipicture ako doon. Bugs, kahit ang pangit ang weather, may ulan-ulan, may ambon, ang lakas ng alon, ang ganda pa rin ng dagat. Ang sarap pa rin mag-unwind, mag-relax. Ang tagal ko itong nilook forward Tagal ko itong nilook forward na makapag-dagat ulit and eto na yun. Oh my God, mga human being! Eto na! Kamusta ka, dagat? Yung mga kasama ko, mga human being, natutulog sila. Ako, mas uunahin ko mag-picture-picture. Tignan nyo magandang view na to kaysa matulog. Okay? This is my outfit. First outfit ko pa lang yan, mga human being. Talagang ipapakita ko yung mga mala model. Hindi ako papayag nang wala akong video, picture. Muli tayong nagkita, karagatang ito. Muli tayong nagsalubong. Namiss kita. See the lights with the sky, with the sea. It calls me. And no one knows. Ang gagawin ko lang naman dito is magpipicture-picture lang naman ako. Tapos manonood lang ng karagatan. At tinatawag na tayo ng karagatan. Let's go, Pagod Pod! After mag-video at mag-picture, nakakita ko ng bata ng mga naglalaro. So, syempre, gagambalain natin sila, aasarin natin sila, guguluhin natin sila. Ayan mga human beings, so dito namin here in Pagod Pod, sama-sama kami nag-first breakfast and nakakalungkot kasi ang pangit pa din ng weather. Ulanan muna lang kami. Hindi na kami nakapagtampisaw sa dagat. Maawa ka naman. Pero sa tingin mo, yung mga paulan-ulan muna yan, masisindak mo kami. Hindi mo kami mapipigil dahil ngayong araw na to, lulubosin namin tong buong araw na to. Pupunta kami sa ilan sa mga tourist spot dito, tapos magta-try kami ng activity here in Pagod Pod. Bala ka diyang ulan ka, ha? Outfit ko, mga human being. Naka-rash guard ako. Hindi lang naman ganitong outfit yung para gagamitin mo sa pang-swimming. Pwede din po sa damuhan tsaka sa hanginan. Isa sa pinakasikat na activity here in Ilocos is yung sand dunes. Syempre, yun yung tatry namin. Di ba mga human being may sand dito? Ano sasakyan? Eh di sand car. So, ayun, grabe naman to activity na to. Kailangan mo talagang kumapit dahil kasi kung hindi, talaga namang hulog ka dyan. Ihahampas-hampas yung katawan mo. Grabe naman, napakalalim, ang tarik, doon ka ilalagay, doon ka ipupunta. Masaya na masakit ganun. Pero sa kabila ng sigaw-sigaw mo, ng takot mo, ng paghampas sa mga katawan mo, mamamangha ka din talaga sa ganda ng view, ng scenery kasi sa sand dunes na to, para ka nasa ibang bansa ganun. Oh my God!
Human being, akala nyo ba pangiti-ngiti lang kami dito pero deep inside ang sakit nung buhangin sa katawan. Ang lakas kasi nung hangin so lumalagitik talaga yung buhangin sa katawan namin. Ang ganit pa sa buhok tapos ang sakit sa mata. So kailangan mo talaga ng pang-protect sa balat tsaka sa mata. Ito yung next namin ginawa, yung pag-slide sa sand na to gamit tong board na to, and sobrang dito ako nag-enjoy. Ang saya-saya kasi first time ko lang tong ginawa. And ito yung masarap pa ulit-ulitin kaso hindi nila kami pinaulit ng isa pa. Tigi-tigisa lang kami, day. Ang damot nyo. After namin mag-sand dunes, ayan, duman kami dito sa souvenir store kung saan bibili kami ng souvenirs. Ano pa ba? Alam nga namang souvenir store tapos ice cream yung binili. Then ayan, nag-tricycle na kami kasi yung huli namin pupuntahan na tourist spot here in Ilocos is yung lighthouse nila or yung Burgos Lighthouse. So ito is cultural heritage structure. Basta naging part siya ng Spanish colonial period, yun na yun. Wala akong alam dito. Pinuntahan lang namin, nag-picture kami. Huwag nyo na akong tanungin, isearch nyo lang, ha? Grabe, nung pauwi kami sa transient house, ayan, may dumaan na alimango sa gitna ng daan na huli namin. Ang laki-laki niya. Hindi naman namin siya ng ulam kasi nagpakamatay siya agad. Then pagdating ng dinner, ayan, so spaghetti na lang yung kinain naming lahat. Yun na yun. Ano pa sasabihin ko? 3 days and 2 nights nga lang pala kami dito sa Pagod Pod, kaya kinaumagahan, maaga kaming umalis kasi babalik kami ng vegan. Meron kaming bibisitahin doon na someone and continuation na din ng paggala namin doon. Pero syempre kailangan muna namin mag-TikTok kahit maulan. Ganyan sila. Yan. Isa din sa mga pinupuntahan dito is yung Patapat Bridge, kaya pinuntahan namin, dinaanan namin, sinadya namin para mag-picture talaga, and ang ganda ng view kaya worth it. Hindi sapat na natatanaw lang namin ng malayo yung windmill, kaya dinaanan na namin siya, pinuntahan na namin siya ng malapitan, and yeah, ang ganda, amazing. Then eto, excited na ulit bumalik ng vegan kasi may pa-continuation, may pa-extension ang paggala sa vegan. At buti na pala bumalik kami ng vegan kasi na-meet ko na ng harapan yung kalesa, yung kabayo na pinagmamalaki nila dito, yung sikat na sikat dito. And ayun, tuwan-tuwa na naman, amaze na naman yung tao na to. Bukod sa paggagala, paglilibot dito sa vegan, syempre nilubos na rin namin dito na kami bumili ng foods, ng souvenirs, ng pampasalubong, and delivery kami ni Kuya Joshua, shoutout sa'yo, ng empanada, which is yun yung pinagmamalaki nila dito sa vegan. Sarap dito. Eto na nga sa exciting part, syempre hindi kami papatalo, itatry din namin tong kalesa, hindi pwedeng aalis kami dito na hindi ito nasusubukan. First time ko lang din makasakay kaya bagong experience, nakakatakot pero safe naman siya. 50 pesos lang per head, sobrang mura, and ililibot ka na niya dito sa vegan kaya ang saya-saya. Paano yung saya? Bago nga umalis ng vegan, bumili sila ng famous food dito which is bagnet. Ako umasa lang ako dito sa free taste ng Buraot lang. After nga namin bumalik ng vegan, ito na talaga, on the way na kami sa huli namin pupuntahan dito sa Baguio. Sa 2 hours na biyahe kami papuntang Baguio, eto nga tumigil ulit kami sa isang tabi sa kung saan para kumain ulit. Then Bugs, welcome to Baguio! So dahil isang araw lang kami dito, bitin talaga, hindi na muna kami dumiretso sa transient house, dumiretso na muna kami dito sa night market. Hinabol namin siya at buti naman nakahabol kami dito, namili lang kami ng pwede naming bilhin like sapatos, damit, mga souvenirs, and yung mga pa-food trip, yung mga kainan dito like sa food bazaar. Yun lang yung mga hinabol namin dito, yun yung mga ginawa namin sa aming pagtungtong dito sa Baguio. Ayoko na mag-voice over, pagod na ako, paus na. After gumala at kumain around sa Baguio, ayan, check-in na kami dito sa transient house. Quick tour, ayan, may 3 room, madaming bed, double deck, maganda, may heater, may wifi and everything. Okay na yun, carry na. Good morning Baguio, ayan, kinabukasan, yun na din yung oras at araw na alis namin sa transient house, yung checkout namin. Pero syempre, kumain muna kami ng noodles. Yan na lang yung pang-budget namin, wala na kami pera. Kahit nag-asabalutan na kami, umalis na kami sa transient house, hindi naman ibig sabihin uuwi na kami. Syempre, magstay pa rin kami dito hanggang gabi. Lulubusin namin tong buong araw na to sa mga ginagawa at mga pinupuntahan here in Baguio. Isa sa mga favorite kinakain dito is yung avocado and strawberry ice cream. Pinagsama siya and ang sarap pala niya. Kaya ayan, nakapag-promote pa siya. Strawberry and avocado ice cream. Mas masarap, promise! Ayan, ito ang pinaka-favorite na ginawa ko at pinuntahan ko dito sa Baguio. First time kong nakita yung strawberry farm. First time ko siya napuntahan and unsatisfying. Ang ganda ng place and wala lang, nakaka-amaze lang. Rar. Malamang bibili ka ng strawberry kaya ka nga nag-Baguio eh. So ayan, napabili kami kasi shoutout kina nanay, sobrang discounted talaga. Ang mura nila binigay, ang fresh ng strawberry, ang ganda ng pagkakatanim, kaya talagang napabili kami ng napakadami. Buraot ng strawberry! Right?
Ayan, dito na din kami bumili ng mga food na mga pampasulubong. Super worth it nung price kasi sobrang mura. 3 for 100 kaya ang dami naming nabili. Para naman sa aming dinner here in Baguio, ayan, dito kami kumain sa Good Days. Grabe, super affordable dito pero ang sarap, grabe. Bago kami umuwi, So, ayan, pumunta kami dito sa Burnham Park para i-try yung... Sorry, hindi ko talaga alam. Hindi ko siya din na-search. Tinatamad akong i-search. Para siyang mga bike na ganun-ganun na pwedeng isa, pwedeng dalawa. Ganun. Ayan, bike-bike kaming ganyan. Tapos bongguan, wasakan. Ganun lang yun. Nag-picture-picture. Tapos, okay na yun. Yoko na. Baka masagasaan na. Kaya ba to from Baguio to BGC? Ayun, after nun, umuwi na kami. Thank you for watching. Don't forget to watch my other video content. Follow my other social media accounts. Send and receive good vibes. Bye-bye. Here.